Ito po yung kakayanan na magagawa po ng Japanese One na kapag ginamit na po natin sa ilalim, ito na po yung panghuli. Ang locator po ay tagapagturo kung saan po yung lumalabas yung aro na gold pag hindi mo po sinukat yung lalim. So ito pa rin mga katis, napakahalaga nito. Galaw ng isulong na. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH, long wrist locator, single antenna, at isa pong Japanese One na pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa probinsya ng Palawan. At ito naman po isang single antenna ay mula po sa probinsya ng Sultan Kudarat na sabay ko pong ididemo sa atin pong ginagawang pagdemo. So mga kababayan, mga ka-TH, ito pong long wrist locator, single antenna, ito po ay bala-bala. Kung ano po yung ating babala, yun po ilulukit ng ating single antenna. At kapag hindi mo po binalahan, volume po ng tubig ang kanyang ilulukit. So mayroon po tayong bala dito mga kababayan. Ito po yung 14 carats na ring. Gamit po ang single antenna. At meron din po ako ilulukit dito. Ito po yung bracelet na 18 carats. Yan. So mahalaga pa rin po mga ka-TH na itong ating dulo ng antenna kailangan po natin ipahit sa lupa. At yan po ay nakapagpabilis na mahanap po natin yung ating ilulukit. So ito yung kagandahan mga ka-TH. Yan. Na kapag ginamit po natin ang single antenna, mabilis po siya magtuturo. At kapag itinaas mo yan, kailangan tamang taas po yan mga ka-TH, tamang taas, tuko ng konti. At kapag gumalaw po yung ating single antenna, yung ating antenna na hinila po ng oro na gold, tuskusan lang po natin yan at huwag po natin kukontrahin. Ganun po yung mga paggamit ng anumang klaseng locator na may kinalaman po sa manual. Kahit pa-printed po yan, kapag kinontra mo yan ay hindi po magbibigay na magandang turo yan at hindi ka po makakalocate ng iyong hinahanap. So ganito yan mga ka-TH, kailangan practice pa rin po, lalo na pagbaguhan pa kayo sa pagtaas o paggamit po ng ating locator. Ayan, doon pa rin po agad siya nagtuturo sa ating pong, yan, mabilis po siya, doon po siya nagtuturo sa ating pong target. Ayan, doon pa rin po siya. At yun yung kagandahan kapag isang single antenna o dalawang single antenna na kapag tinapatan mo, yan po ay nagko-cross. Pero kapag isang single antenna lang po yan, yan, yan po ay magtuturo ng lokasyon. At kapag tinapatan mo ang kakayahan ng single antenna, ayun po iikot lang. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ayan, yan pa rin po siya nagtuturo. Ayan, dito pa rin. Ayan, mabilis po yung ating paggamit. Yan, yung sinasabi po ng ating mga ibang ka-TH na pusa na pinapupunta ko doon sa item, yung ating locator. So yan mga ka-TH, mga kababayan, pusa po yan, nahihilahin po ng oro na gold. Ito pong ating locator. At kailangan po lamang natustusan natin yan, hindi po dapat natin kukontrahin. So ganun po yung mga paggamit. Ayan, hinahayaan ko lang po yan na doon po yan pupunta. Yan, yan po yan. Yan, doon pa rin po siya nagtuturo. At ito mga ka-TH, mga kababayan, ay akin pong tatapatan. Kapag kuha mo pa rin po ng ground, kailangan pisil na po yan. At hindi na po pabago-bago yung paghawak natin sa ating pong handle. So focus pa rin po yung kaisipan natin na kung ano po yung hinahanap, dapat doon na po yan nakatuon. At ito po kapag tinapatan po yan, yan. Ito po yung galaw. Yan, ng ating pong single antenna. Ito po mga ka-TH, akin po yung tinatapatan. Yan, ganyan po yung pag-ikot niya kapag buo na po yung kanyang frequency. Magaan po yan at mabilis pong umiikot. Ayan, ganyan po yan. Ito po yung ikot ng ating pong single antenna na kapag tinapatan, yan, ganyan po yan kapag tinapatan mo po yan. Ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, wala po sa probinsya ng Palawan. Ito po yung pinusuan, isang single antenna. At ang kasama po naman natin ididemo ay isang Japanese One. So tatanggalin ko mga ka-TH yung bala.
At ito pa rin mga ka-TH. Ito po yung Japanese one na may standard po siyang haba. Na ito po yung magagamit kapag tayo ay nagsimula na maghukay. Bago pa lang natin bawasan yung lupa, i-estimate po natin yung lapad at lakid ng deteksyon ng kung saan lumalabas po yung aura ng gold. At kailangan kaya po natin i-estimate yan dahil kapag tayo nag-estimate ng lalim at itinusok po natin yung magnetic wire papalayo, makikita po natin doon sa tamang sukat na kailangan nasa gitna po yung ating magnetic wire. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ito po yung ring na aking po ibinabala. Ayan. At ito po yung kakayanan na magagawa po ng Japanese one na kapag ginamit na po natin sa ilalim, ito na po yung panghuli. Ang locator po ay tagapagturo kung saan po yung lumalabas yung aura ng gold. At sa pag nasundan na po natin yan, napunta na natin, ay Japanese one na po ang gagamitin natin. So mga kababayan, kapag in-estimate po yung lalim na yung hinukay sa pamamagitan po ng magnetic wire, ay kahit kung 10 meters yan, ang lalim po niya kahit 4 na bisis na gagamitin mo lamang po itong Japanese one o isang aurameter. Pero pag hindi mo po sinukat yung lalim na tamang lalim ng iyong hukayin, ay kailangan kada 2 talab po ng pala pailalim ay gagamitin mo po ang aurameter o Japanese one. So ito pa rin mga ka-TH, napakahalaga nito. Ito pong ating Japanese one o aurameter kapag tayo ipapasok sa ating pong mga treasure. So ito pa rin mga ka-TH, ito po yung nag-estimate ng laki na may bala po siyang 14 carats. Ito po yung ating target na kapag may distansya ka po niya na 1 dipa, kalahating dipa, at ang ating po pendulum ay magbabounce pa lang po yan. Pero kapag pinapatano po yan, so ang ikot po niyan ay counterclockwise. So kapag volume po ng tubig at natapatan po natin na ang items po ay nasa volume ng tubig, so kahit po may balay na gold, pakanan po yung kanyang pag-ikot dahil malakas po yung volume ng tubig, malakas po ang frequency dyan. Ito pa rin mga ka-TH, ito po yung ating target. Yan, sa pagturo ko pa rin po at pagbabahagi ng konting kalaman sa paghawak po ng ating Japanese one, kailangan dito po yan sa puno. Kapag pinisil mo yan, at ito, pisil po yan, at ito, yan, at yan mga ka-TH, yan, tukod po yan dito. Ito pa rin, yan, ito po yung ating target, yan, yan po yan, yan, ito ka-TH, yan po yung ating galaw ng pendulum ng Japanese one. So, ito pa rin, dito tayo, yan, yan po siya natuturo. Wala saan po yung gold na ating po nilulukit kapag ano po ang kanyang pagturo. Yan. Yan, ito kasi yan po yung kalakas ng ating Japanese one. So mga kababayan, mga ka-TH, kapag ito ay ating pinapatan, yan, yan po yung ikot ng ating Japanese one counterclockwise. So mahalaga pa rin po na akin pong ibinabahagi Japanese one po. Kapag itinapat mo, hindi po automatic na gagalaw agad siya ng ganong kalakas. Kailangan i-stop mo muna po yan. Kapag i-stop na, hayaan mo na po siyang dumalaw na kanya. So hindi po yung kapag ganyan automatic, yan, ganyan agad po yan. Wala pong ganong kalakas na aura na gold ang hihila po sa ating pendulum. So ganyan po yan mga ka-TH. Kailangan i-stop po natin at hayaan siyang gumalaw. Dito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, gagamitin ko pa rin po yung isang single antenna na pinusuan po ng ating isa ka-TH mula po sa Agusan del Sur. Ito po yung pinusuan, isang single antenna. Ito po yung pinusuan, isang single antenna na kasama pa rin po sa pagdimo. Ito po yung bala-bala. Yan. At meron po akong pambala dito mga ka-TH. Yan. Mahalaga pa rin po, ka-TH, na yung dulo ng antenna natin, kailangan ipahit sa lupa. Yan. Pagtaso pa rin po yan. Yan. Gano'n po siya kabilis. Yan. Ganyan po siya. Yan. Nagtuturo po sa ating pong linulukit. Ayan. Diretso lang po yan. Tutos lang natin mga ka-TH. Kapag gamit pa rin po at bago, kailangan practice lang lagi po yan. At kapag pinagkalubang ka na na makapagpagkalo po rin sa locator,
yan po ay isang malaking biyaya sa inyo. So, ang may katangian po ng isang locator, kapag nakuha mo yan, suotin mo na yan mga katis. So, ito pa rin. Ito po yung ating target. Yan, doon pa rin po sa tuturo. Yan, doon pa rin. Gano'n po siya kalakas. Ayan. Ganyan pa rin yan mga katis. Ganyan lang. Kapag natuto ka na sa paggamit po ng locator, yan po isang malaking biyaya na yan. At parang laruan na lang po yan mga katis. Yan pa rin po yan. Yan. Ayan. Hayaan lang po natin na hilahin po ng marunong dito pong ating antena. So ito po yung tatapatan ko. Yan. Tatapatan ko po yan. Yan. Ganun po siya kabilis. Yan. Kapag tinapatan po yan. Yan. Ito po yung katis. Nasapahan ko po yung ating target. Kapag ikot pa rin po ng ating single antena, kapag bumubuo na po siya ng frequency, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Hanggang yan po ay makabuo tayo ng magnetic field ng ating ground. Yan, ganyan po yung magiging resulta. Yun po yung nagpapadaloy sa atin pong pulso. Yan pa rin mga katis, mga kababayan. Yan, kapag tinapatan po natin ang ating pong target, yan po yung resulta ng ating single antena. Dito pa rin. Yan, wala po sa probinsya ng Agusan del Sur. Ito po yung iyong pinusuan, isang single antena. So mga kababayan, mga katis, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya. At higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis.